Ang isang responsibilidad ay hindi dapat tinatakasan. At hindi lahat ng problema ay maiiwasan kapag pinili mong mag-iba ng daan. Ikaw kabarangay, minsan ka na rin bang gumawa ng paraan para takasan ang iyong responsibilidad? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok ngayon sa inyong programa. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Von. 38 years old na sa ngayon at taga Baguio City. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari 6 years ago. Papa Dudut, isang taon mula noong graduate ako sa college ay nagkaroon agad ako ng trabaho. Isa po akong broker, Papa Dudut, at lisensyado na rin po ako sa aking hanap buhay. Okay naman po ang sinasahod ko. Sumusobra pa sa kailangan ko dahil sarili ko lang naman ang binubuhay ko ng time na yon. Ulila na ako sa mga magulang. Mas pinili kong lumayo sa mga kamag-anak ko para walang nakikialam sa mga desisyon ko sa buhay. Kung makikita nila lahat ng kilos ko, siguradong matinding panghuhusga na ang mararanasan ko sa kanila. Papa Dudut, ako yung tipo ng lalaki na hindi nakokontento sa isang babae. Wala pa akong nakarelasyon na tumagal ng 3 buwan. Lahat kung hindi isa ay 2 hanggang ilang buwan lang. Wala pa kasi sa isipan ko ang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. Naging bisyo ko na ang pag-inom at pakikipagsiping sa kung sino-sinong babae. Ang pinagkaiba ko lang siguro sa ibang lalaki ay hindi ko na kailangang pumick up ng babae sa kalye dahil sa lahat ng bar na napuntahan ko, babae na mismo ang lumalapit sa akin. Hindi naman ako yung tipo na sobrang gwapo, pero sabi nila ay malakas daw ang dating ko. Halos gabi-gabi akong may pinupuntahang party, Papa Dudut. At isa na nga doon yung pinaka-wild na napuntahan ko sa buong buhay ko. Hindi ko na lang babanggitin kung saan ginanap yon at kung ano ang ginawa namin, pero katuwaan lang naman ang lahat. Nag-enjoy din naman kami at walang pilitan na nangyari. Akala ko nga ay yun na ang pinakamasayang party ng gabing yon, pero hindi pa pala, Papa Dudut. Nakilala ko si Jeneline. Maganda siya, maputi at isang ngiti pa lang niya ay tatamaan ka na talaga. Ang kaso may pagkamahiyain pala siya. Pero dahil sanay na ako sa mga babae ay nakuha ko kaagad ang loob niya. Hindi siya nakatanggi noong inaya ko siya sa kwarto ko. Pero ang hindi niya alam ay parte lang talaga yon ng pustahan naming magkakaibigan ng gabing yon, Papa Dudut. Ganun mo talaga kabilis na paniwala yung babaeng kasama mo kagabi? Hayop pa. Natalo mo ako sa pustahan. Sayang yung 5K ko. Malay ko ba naman na papatulang ka nun? Siyempre, wala ka bang bilib sa akin? Hindi mo alam kung paano ko napapa-oo yung mga babaeng nakakasama ko. Simpleng galawan lang pero smooth, pare. Oo na, ikaw nang malakas sa mga babae. Ako nga, kung walang pinakilala sa akin doon sa birthday party, wala man lang sana ako madidiskartehan. Grabe, ang alat ko ng gabing yun. Malas mo, pero sa akin, sobrang tamis. Ibang klase si Jeneline, pare. Mahihain lang pero… Di ikaw na maswerte. Ako na talaga. Pero ang tanong, nakuha mo man lang ba yung number o pangalan niya sa Facebook? Siyempre hindi. At wala rin naman akong balak na kunin yun. Kapag one night stand lang, pare, wala na dapat kasunod. Ano yun? Tatawagan ko siya for cuddle nights? Baduy naman nun. Sabi mo kasi maganda naman.
Hindi ba siya yung tipong pwede mong i-date o maging girlfriend? Girlfriend? Pwede naman. Pero ayoko pa ng commitment ngayon. Ayoko yung may magbabawal sa akin sa mga ginagawa ko. Alam mo naman, kapag may girlfriend na ako, hindi na ako pwedeng lumabas with other girls. Away yun, panigurado. Sa bagay, sa lifestyle mo kasi ngayon, hindi ka pa nga pwedeng pumasok sa isang relasyon. Baka mamatay ka ng maaga. Bakit mo naman nasabi yan? Sa tingin mo ba bubuhayin ka pa ng girlfriend mo kapag nalaman niya kung ilang babaeng kinakama mo sa loob ng isang buwan? Bawi ka na lang sa next life pag nagkataon pare. Mangyayari lang yon kung magpapahuli ako. Sa tinik kong to, malabo yung sinasabi mo. Kaya nga tama lang na huwag ka na muna mag-girlfriend. Kawawa lang siya sa'yo. Kaibigan ba talaga kita? Parang kontrang-kontra ka sa mga ginagawa ko ah. Ganun talaga yung tunay na kaibigan. Pupunahin ka rin sa mga kalokohan mo at hindi laging kukonsintihin. Sus, tigilan mo nga ako dyan sa drama mo. Konti na lang talaga, di na kita makikilala. Para kang may sapi pag matino yung lumalabas sa bibig mo eh. Bakit? Bawal na ba maging matino kahit minsan lang? Sa mga katulad natin, hindi talaga bagay pare. Ay, Oh, para sa naman yung buntong hininga mo? patawa-tawa lang ako pare. Pero may malaking problema talaga ako. Ha? Anong problema? Saan na kanina mo pa sinabi? Pare, nakabuntis ako. Anak ng, di nga. Sira ulo, wag mo akong binibiro ah. Akala ko pa naman baog ka. Hoy, hindi ako bog. Saka hindi ako nagbibiro. Nakabuntis nga ako. Sa itsura mong yan? Langya, totoo nga. Teka, kala ko ba maingat ka? Akala ko nga rin eh. Pero pare, pag minalas ka, may mabubuo talaga. Para sa'yo, malas ang mga baby? Di malas ka rin pala nung pinanganak ka. Buisit ka naman pare. Seryoso ko, ano ba? Oh, chill. Hindi tayo magkaaway dito. Ay, sino ba kasi yung nabuntis mo? Kaibigan ko. Yun lang pare, yari ka. Wala ka nang kawala dyan. Nanakot ka pa. Sus, pupusta ako. Hindi papayag yung kaibigan mo na hindi mo siya pananagutan. Paano mo nasabi? Pala desisyon ka rin eh. Di kausapin mo nang malaman mo kung ano yung sinasabi ko. Ayoko. Bakit, naduduwag ka? Di ako duwag. Hindi ko lang alam kung paano siya haharapin. Ay, malaking problema yan sa'yo pare. Sana mangyari din to sa'yo para mamroblema ka rin. Hindi yun mangyayari. Saka kung sakali mang makabuntis ako, hindi ko siya pananagutan. Kahit lumud pa sa harapan ko. Papadudot, dinaan ko na lamang sa tawa ang pinag-usapan namin ni Jairon. Pero ang totoo ay medyo kabado na rin ako noon. Sakaling mangyari din sa akin ang mga bagay na yon. Takot ako makabuntis, ayoko ng responsibilidad sa kahit na sino. Masyado na ako nasanay na sarili ko lamang ang iniintindi ko. Pero minsan ay naiisip ko rin naman ang magiging sitwasyon ko kung sakaling magdesisyon na akong magpakasal. Ang kaso ay hindi pa lang talaga yon ang tamang panahon. Kung sa pinansyal naman ay handa na ako papadudot. Pero sa commitment sa isang babae ay aminado ako na hindi ko pa talaga kaya. Makalipas ang 3 buwan mula noong makasama ko si Jeneline ay may nakilala ulit ako. Emily ang pangalan niya. Medyo hawig nga sila kaya habang kausap ko siya ay parang si Jeneline ang nakikita ko sa kanya. May nangyari agad sa amin noong unang gabi pa lamang kaming nagkasama. Akala ko ay hindi ko na siya makikita kinabukasan dahil gano'n naman palagi ang nangyayari sa mga nakaka one night stand ko. Kung hindi ako ang mangiiwan sa kanila sa hotel ay sila naman ang gagawa noon sa akin. Pero iba si Emily, papadudot. Hindi siya umalis at hinintay pa niya akong magising. Nagulat ako nang makita ko siya na suot ang damit ko. Nakangiti pa siya sa gilid ng kama noong magising ako. Romantic na sana pero allergic ako sa ganong klase ng mga eksena. Pero ang nakakatawa roon, para akong na-hypnotize sa kanya. Hindi ko alam kung paano niya nagawang ayain akong kumain na kasama siya. At sa ganong paraan ko rin siya nagustuhang bigla, papadudot.
Bakit hindi mo ginagalaw yung pagkain mo? Hindi ka pa nagkakanin pag umaga? Hindi, kape lang. Ayos na ako. Ganun ba? Sorry ha. Kung alam ko lang hindi na sana ako nag-order. Hayaan mo na. Ako na lang magbabayad. Ha? Uy hindi, libre ko to. Tsaka kung hindi mo kakainin yung pagkain mo, akin na lang. Ako na lang ang kakain. Ikaw uubos nito? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Kulang pa kaya sa akin tong in-order ko para sa sarili ko? Sorry kung ma-offend ka. Pero wala ka bang pagkain sa inyo? Anong klaseng tanong yan? Marami kaya akong pagkain sa bahay ko. Hindi ako nagugutuman kung yun ang iniisip mo. Malakas lang talaga akong kumain. Sorry, hindi lang talaga ako makapaniwala. Kasi hindi ka naman mataba. Medyo chubby lang. Ganyan nga yung mga gusto ko sa babae. Ayoko yung masyadong payat. Baka matinik ako. Grabe ka naman sa mga payat. Kung alam mo lang kung gaano rin nila kagustong tumaba pero hindi lang talaga kaya. Bakit alam mo? Kasi ganun ang kapatid ko. Kaya pala. Sorry sa nasabi ko. Ayos lang yun. Basta wag mo na lang uulitin kasi makakasakit ka talaga ng feelings. Honest lang talaga ako. Hindi naman porket honest ka, magiging insensitive ka na rin. Kakain ka pa ba o sasermonan mo na lang ako? Kakain pero… Kumain ka na. Huwag na natin pag-usapan yung honesty ko. Kasi di ko rin naman yun ina-apply sa ibang bagay. In short, sinungaling ka. Minsan lang. Sinungaling ka pa rin. Sige na, oo na. Sana ganyan ka lagi. Laging ano? Yung lagi ka nakatawa. Nakikita ko kasi sa mga mata mo na may pinagdaraanan ka rin. Parang ako. Pero hindi kita tatanungin tungkol doon. Sigurado ako na ayaw mo rin namang pag-usapan. Tama, ayoko nga pag-usapan. Ikaw, ayaw mo rin pag-usapan yung personal life mo? Ayoko no, pareho lang tayo. Nandito ako para huminga sa lahat kaya ayokong dalhin pa yun dito. Gusto ko magpagpag ng stress, ng lungkot. Lahat. Gusto ko lang naman ng peace of mind at 5 million pesos. Seryoso ba yan? Siyempre, pero imposible naman yung 5 million, di ba? Kahit sa akin, imposible rin yan eh. Anong oras ka nga pala uuwi? Hatid na kita. Sira ka ba? Hindi nga ako nagkwento sa'yo ng personal life ko tapos ihahatid mo ko? Eh di nalaman mo na address ko noon. Oo nga naman. Pero, pwede ko bang makuha number mo? Hindi rin. Sige na. O kaya kung ayaw mo ibigay, yung number ko na lang kunin mo. Sige. Thank you. Yun lang, nagpapasalamat ka na? Gusto kasi kita makita ulit. Sana makalabas tayo kapag free ka. Pag-iisipan ko, Von. Ay, parang ayoko pang umuwi ka eh. Bakit? Wala lang. Gusto ko lang na makasama ka pa. Parang ang bagal ng oras pag ikaw yung kasama ko eh. Saka parang ang gaan lang ng lahat. Isa lang naman yung kailangan mong gawin para makasama mo pa ako ng matagal eh. Ano yun? Simple lang. Ligawan mo ko. Papadudot na gulat ako sa mga sinabing yon ni Emily. Mukhang mahiyain kasi siya kaya hindi ko inaasahan na sa kanya pa mismo manggagaling yon. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niya kaya dinaan na lamang niya yon sa pagbibiro. Nang matapos ang kwentuhan namin, parang bigla akong nakaramdam ng lungkot. Hindi ko kasi alam kung makakausap ko pang muli si Emily. Nakadepende na sa kanya kung magkikita pa kami o hindi na. Lumipas ang isang buong linggo na walang paramdam si Emily, Papadudot. Naisip ko noon na baka hindi talaga siya interesado na mas kilalanin pa ako. Hindi na ako umasa pa. Sinubukan ko ulit maghanap ng iba pero para akong pinaglalaruan ng tadhana. Sa lahat kasi ng babaeng nakakasama ko ay hinahanap ko yung mga nagustuhan ko kay Emily. Isang gabi, Papadudot, nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng message mula sa isang unknown number. Kinutuban ako kaagad dahil wala naman akong ibang pinagbigyan ng number ko. Napangiti na lamang ako ng oras na yon dahil nagkaroon ako ng ngunting pag-asa. Pag-asa na muli kong makakausap at makikita ang babaeng ilang linggo nang
laman ng isip ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot na kumpirma ko na si Emily nga ang nag-message sa akin. Ibinigay ko ang pangalan ng social media account ko para magkausap kami through video call. Na-excite ako nang magkausap kaming muli. Doon ko na siya nakilala ng mabuti, Papadudot. Bunso daw siya sa magkakapatid pero lahat ng nakakatanda sa kanya ay may kanya-kanya ng pamilya. Siya na lamang ang wala. Dahil sa edad niya ay pinipressure na siya ng mga magulang niya na magkaroon na rin ng sariling pamilya. Naglabas siya ng sama ng loob sa mga magulang niya. At ng mga sandaling yon ay parang gusto ko na lamang siyang puntahan para yakapin at iparamdam na kaya ko siyang damayan. Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang kalambot ang puso ko pagdating sa kanya. Papadudot, tuluyan na ngang nahulog ang loob ko kay Emily. Niligawan ko siya noong sinagot niya ako ay ipinakilala na niya ako sa mga magulang niya. Hindi ko akalain na kaya ko naman palang magpakatino. Hindi ko na in-entertain yung mga babaeng katulad ng mga sinasama ko sa isang gabi na kung saan para maglaro lang. Nakontento na ako sa kanya. Inulan ako ng panunukso mula kay Jairon noong malaman niya na kami na ni Emily at nagbabalak na rin kaming magpakasal. Hindi pa ako handa roon pero noong may nangyari sa amin, hindi pumayag ang mga magulang niya na hindi pa kami magpapakasal. Ayaw kasi nila na mabuntis ang anak nila nang hindi pa man lang ikinakasal sa simbahan. Kaya naman noong first anniversary namin ay ikinasal na kami ni Emily. Pero kung kailan buo na ang loob ko na magkaroon na ng sariling pamilya, ay saka naman dumating ang isang malaking problema. Paano mo nalaman tong address ko? At anong kailangan mo sa akin? May kailangan kang malaman. Jenilyn, pwede ba? Ang tagal na nung huli kitang nakita. Bakit ba nagpakita ka sa akin ngayon? Pwede bang makinig ka muna? Hindi. Kung gusto mo lang na makipagrelasyon sa akin, hindi na pwede. May asawa na ako. Wala akong pakialam kung may asawa ka na. Mas mahalaga yung sasabihin ko. Bakit kasi hindi mo pa diretsahin? Hihintayin mo pang maubos yung pasensya ko bago mo sabihin yung sadya mo sa akin. May anak tayo. Hunter ang pangalan niya. Ano? Seryoso ka ba? At bakit naman ako magbibiro sa ganitong bagay? Hindi ako nagbibiro, Von. May batang nabuo nung gabing may nangyari sa atin. Ano naman kung meron? Hindi ko na problema yan. Tatanga-tanga ka kasi. Alam mo namang malandi ka pero hindi ka gumagamit ng proteksyon. Wow! Kung makapagsalita ka, parang kasalanan ko lang yung nangyari. Pues para sa kaalaman mo, hindi ka rin gumamit ng proteksyon nun. Hindi mo na naisip kasi gigil ka na. Tumigil ka na. Huwag mo na nga ipaalala sa akin yun. Bakit hindi? Nagkaanak ka nga sa akin. Fine. Sabihin na nating may anak nga tayo. Anong gusto mong gawin ko? Panagutan ka. Sinabi ko na kanina. May asawa na ako, kaya hindi ko na problema yan. Hindi mo kailangan panagutan kasi may boyfriend na ako. Ang gusto ko lang, kunin mo yung bata. Ikaw yung ama niya kaya dapat lang na nasa iyo naman siya. Ilang taon na rin ako yung sumalo ng responsibilidad mo bilang ama niya. Kaya ngayong malaki na siya, ikaw naman yung kumupkup sa kanya, no? Sira ulo ka ba? Anong tingin mo dun sa bata, aso? Basta mo na lang pinapamigay. Hindi ko siya pinapamigay. Ikaw yung tatay niya. Hindi ba tama lang naman na ikaw naman yung mag-alaga sa kanya? Hindi na siya pwede sa akin, hindi siya tanggap ng boyfriend ko. Please, Von, kunin mo na yung anak mo. So ngayon anak ko na lang. Kunin mo na lang siya. Tutulong ako sa mga gastusin niya at dadalawin ko rin naman. Kailangan ko lang talaga na mapag-iiwanan sa kanya kaya please, pumayag ka na. Hindi nga pwede. Hindi to pwede malaman ng asawa ko. Gawan mo na lang ng paraan. Basta hindi na siya pwede sa akin. Hindi ka ba nakakaintindi?
Ikaw yung hindi nakakaintindi. Hindi na siya pwede magtagal sa akin kasi hindi magtatagal, malalaman na ng boyfriend ko na hindi ko talaga siya pamangkin. Pinakilala mo na palang pamangkin mo eh. Bakit hindi mo pa panindigan? Nagdududa na sa akin yung boyfriend ko. Gusto na niya magkaanak kami pero hindi pa ako pumapayag. Hindi pa pwede hanggat hindi ko pa nabibigay sa'yo yung anak mo. Gusto ng boyfriend ko na ibalik ko na si Hunter sa magulang niya. Magulang lang niya? Eh ikaw din naman yun. Kaya mo nang gawa ng paraan niya nang hindi nalalaman ng boyfriend mo. Huwag mo na akong idamay. Hindi nga ako sigurado kung sa akin ba talaga yung batang sinasabi mo. Gusto mo pa bang magpa-paternity test kayo? Hindi ako magdadalawang isip kasi sigurado na ako sa magiging resulta. Hindi na kailangan. Hindi ako magsasayang ng oras para dyan sa walang kwenta mong sinasabi. Hindi ako papayag na hindi mo kukunin yung anak mo. Sinong tinakot mo? Von naman, please! Kahit ano pang sabihin mo, hindi ko kukunin yung bata sa'yo. Ay, kung gusto mo siyang ibigay sa akin, sana noon pa. Nung wala pa akong asawa. Hindi yung ngayon ka nang gugulo kung kailan inaayos ko na yung buhay ko. Napaka-selfish mo naman. Dahil lang kasal ka na, ako na dapat yung magdusa sa sitwasyon na tayong dalawa naman yung nagsimula. Ayoko nang makipag-usap sa'yo. Umalis ka na habang wala pa yung asawa ko. At please lang, wag ka na magpapakita ulit sa akin. Papadudot, bigla akong nanghina noong nalaman ko na nagkaroon pala ako ng anak kay Jeneline. Kahit na hindi pa naman napapatunayan na ako nga ang ama ng bata ay natakot ako na baka totoo nga ang sinasabi ni Jeneline. Malaking problema yon kapag nagkataon. Kahit gaano kabait si Emily ay ayaw na ayaw niyang niloloko siya. Kahit pa sabihin ko na nauna pa yung nangyari sa amin ni Jeneline, bago naging kami ay mahirap pa rin tanggapin sa part niya na makakasama niya sa isang bahay ang anak ko sa ibang babae. Gulong-gulo na ako noon, Papadudot. Idinaan ko na lamang sa inom ang lahat kaya minsan ay nagtatalo na rin kami ni Emily. Alam kong ako naman yung mali pero hindi ko yon matanggap sa sarili ko. Okay na dapat ang lahat, maayos na yung buhay ko tapos bigla pang sumingit si Jeneline sa eksena. Dumagdag pa sa iniisip ko noon ang kagustuhan ni Emily na magkaroon na kami ng sariling anak. Pinagbigyan ko naman siya at pinaghandaan na rin naming mag-asawa ang future ng magiging anak namin. Pero kahit na anong focus ang gawin ko sa pagbuo ng sarili kong pamilya, ganon din naman si Jeneline sa panggugulo sa akin, Papadudot. Pambihira! Di nga! Nagkaanak ka talaga doon sa Jeneline na yon? Buisit, wag mo nga akong tawanan. O ngayon, pikon na pikon ka sa akin. Samantalang nung ako'y nakabuntis, pinagkamala mo pa akong baog. Alam mo, kalalaki mong tao ang drama-drama mo. Dinamdam mo talaga yun? Siyempre hindi. Buti naman. Hindi pa ako handang umatendang burol mo sakaling di mo na kaya yung mga sinasabi ko. Kung biruin din kaya kita na hindi pa ako handa maging ninong sa binyag ng anak mo kay Jeneline. Sira ulo. O hindi napikon ka. Huwag mo kasi akong simulan. Kasi kayang-kaya na kitang durugin sa asaran ngayon. Pero seryoso pare, ano nang plano mo? Wala. Bakit ko pa poproblemahin yung bata na kay Jeneline na nga? Paano kung sa kakaiwas mo sa kanya si Emily lapitan niya? Tapos ka ron pare. Hindi ko alam kung anong magagawa ko kay Jeneline kapag ginawa niya yun. Hindi niya pwedeng idamay si Emily sa problema namin. Namin? So tinatanggap mo na nga na may anak ka kay Jeneline? Proud father ka na ba? Kung anak ko siya kay Emily, oo. Baka ipagsigawan ko pa sa buong Baguio City na may anak na kaming dalawa. Kaso hindi eh. Ano na lang yung sasabihin ng mga magulang niya kapag nalaman na may anak ako sa dati kong nakalandian? Nakakahiya yun pare. Ay, simba ako ng simba pero ako pa tong patuloy na nagkakasala. Kung hindi mo naman naging asawa si Emily, malabo kang mapapasok sa loob ng simbahan no? Kung subukan mo rin kaya, nang di puro kamanyakan yung topic na sinisimulan mo sa group chat natin. Napapagalitan pa ako ng asawa ko pag nababasa niya yung messages niyo eh. Sus! Masyado ka naman nagpapa-under sa asawa mo. Hindi ako under ng asawa ko.
Pinapatunayan ko lang sa kanya na nagbago na ako pare. Na hindi na ako kagaya ng dati. Na parang nagpapalit lang ng damit sa dami ng babae. Grabe, ngayon pa lang, ibang-iba ka na pare. Hawaan mo naman ako ng konting katinoan dyan. Kung gustong tumino, simulan mo na ngayon pa lang. Nga pala, kumusta na kayo nung kaibigan mong nabuntis mo? Kinukulit ka ba? Hindi na pare, sinuporta ako na lang para hindi na ako guluhin. Alam mo naman, ayoko na may aalagaan ako. Sana nga pwede rin yan sa akin. Ang kaso, iba yung gusto ni Jeneline. Gusto niya na sa akin na talaga si Hunter. Siguro ikakasal na rin sila nung boyfriend niya kaya pinamimigay na niya yung bata. Di man lang ba nagduda boyfriend niya? Nagdududa na nga kaya ginugulo niya ako. Pakilala niya raw kasi pamangkin niya lang yun. Eh ayun, pinapasauli na sa magulang. Kawawa naman yung bata pare. Di naman sa hinuhusgahan kita, pero hindi ka man lang ba naawa sa anak mo? Hindi pa sigurado kung anak ko nga. Kung ako sa'yo, kesa nag-iisip ka pa na malala dyan, siguraduhin mo na muna. Hindi na. Kasi kahit naman mapatunayan na anak ko nga si Hunter, wala pa rin akong planong kunin siya sa nanay niya. Plano na namin magkaanak ni Emily pare. Sakaling makapanganak siya, yun lang ang ituturing kong anak. Pare, payo lang ha. Mas maganda kung ngayon pa lang magsasabi ka na ng totoo kay Emily. Hindi yun ganun kadali pare. Iba magalit yun. Mas lalo lang sa magagalit kung hindi mo pa rin sasabihin. Lalo lang lumalaki yung kasalanan mo habang pinapatagal mo pa. Pag-iisipan ko muna, saka hahanap din ako ng tiyempo. Papa Dudut, ilang araw kong pinag-isipan kung paano sasabihin kay Emily ang tungkol kay Hunter. Patuloy pa rin kasi ang pangungulit sa akin ni Jeneline. Yung huling message niya ay ibinigay niya ang address ng bahay na tinutuluyan nila ng anak namin. May pagkakataon na naisip ko silang puntahan para makita ang bata pero naisip ko rin na baka umasa lamang si Jeneline kapag ginawa ko yon. Kaya hanggat hindi pa kami nag-uusap ng asawa ko ay wala muna akong ginawa. Tuwing sinusubukan kong buksan ang usapan tungkol doon ay lagi namang naisisingit ng asawa ko ang tungkol sa pagkakaroon namin ng sariling anak. Excited na siyang magkaroon kami ng sariling anak para daw may sasalubong na sa amin sa pag-uwi mula sa trabaho. Habang tumatagal, ang hindi ko pagsasabi kay Emily ng problema ay mas lalo akong nahihirapan. Papadudot, hanggang isang araw ay nagulat na lamang ako nang tumigil na sa pangungulit sa akin si Jeneline. Hindi ko alam kung bakit niya yon ginawa pero malaking pabor naman sa akin ang pananahimik niya. Para akong nabunutan ng tinik. Lalo akong nakampante noong kahit na ilang buwan nang nakalipas ay hindi pa rin nagpaparamdam si Jeneline. Siguro ay tinanggap na ng boyfriend niya ang sinasabi niyang anak namin. Noong nakaramdam ng pagkahilo ang asawa kong si Emily, imbes na magpadoktor, ay mas inuna pa niyang magpiti para malaman kung nagdadalang tao na siya. Naintindihan ko naman ang excitement niya dahil matagal-tagal na rin naman kaming sumusubok pero walang nabubuo. Negative ang resulta ng pregnancy test. Noong nagpa-check up siya ay nalaman namin na low blood pala si Emily kaya siya nakakaramdam ng pagkahilo. Sinamantala na rin namin ang pagkakataong yon na magpatingin kung sino sa amin ang may problema. Kaya naman hindi kami makabuo. Sa isip-isip ko ay imposibleng ako yon. Kung totoong anak ko nga si Hunter, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos naming magpatingin sa doktor, hindi ko alam kung paano pagagaanin ang kalooban ni Emily nang makumpirma namin na siya ang may problema kung bakit hindi kami magkaanak. Halos gabi-gabi siyang umiiyak at sinisisi niya ang sarili niya kahit na wala namang may gusto sa mga nangyari. Sa mga pagkakataong yon ay hindi ko siya iniwanan. Hindi ko alam pero hindi naman ako nadismaya noong nalaman kong baog siya. Yon ay kahit gustong gusto ko nang magkaanak kaming dalawa. Hindi naman nagbago ang pakikitungo sa akin ni Emily pero minsan tuwing nababanggit niya,
na gusto talaga niyang magkaanak ay hindi niya napipigilan ang maging emosyonal. Naawa ako sa kanya at sinasuggest ko na rin na mag-ampon na lamang kami pero hindi niya gusto ang ideyang yon. Pag-iisipan niya raw muna. Hindi ko naman siya kinulit at sinabi ko naman sa kanya na walang kaso sa akin kung hindi niya ako mabibigyan ng anak. Masaya naman ako na kami lamang ang magkasama pero may isang gabi na biglang pumasok sa isipan ko si Hunter. At doon na nga ako nagka-interes na makita ang bata. Pinuntahan ko ang address na ibinigay ni Jeneline. Akala ko ay magiging madali na lang sa akin ang lahat. Pero noong unang punta ko roon ay pinagtabuyan ako ni Jeneline at sinabing hindi ko na pwedeng makita pa si Hunter. Pero papadudod sinubok ulit ako at ganito po ang nangyari. Oh, anong ginagawa mo rito? Gusto ko lang naman makita si Hunter. Huwag mo naman ipagdamot sa akin yung anak ko. So ngayon anak mo na siya. Nakalimutan mo na ba yung sinabi mo nung nagmamakaawa ako sa'yo? Alam ko kung ano yung mga sinabi ko. Sorry, okay? Ano bang pwede kong gawin para makita ko si Hunter? Pag-usapan natin. Ayoko na makipag-usap sa'yo. Umuwi ka na. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko siya nakikita. Sige na naman, Jeneline. Aminin ko. Napakasama akong tao at napakawalang kwenta kong ama nung hindi ko tinanggap bilang anak si Hunter. Pero pinagsisisihan ko na yun ngayon. Huli na para magsisi ka kasi nagbago na yung isip ko. Hindi ko na ibibigay sa'yo si Hunter at hindi na rin niya kailangang malaman na ikaw yung tatay niya. Jeneline, please naman oh. Kahit ipakita mo lang sa akin yung anak ko. Huwag mo nang ulit-ulitin yung salitang anak ko kasi hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa isang lalaking takot sa responsibilidad. Saka ano bang pumasok dyan sa kukote mo? Ilang buwan na rin nung magkausap tayo tapos ngayon ka palang lalapit sa akin? Natakot lang ako noon. Natakot ako sa magiging reaksyon ni Emily. Baka kasi hiwalayan niya ako. Mahal na mahal ko siya. Alam kong naiintindihan mo tong nararamdaman ko. Kasi nagmahal ka rin naman, di ba? Huwag mo nang gamitin yung nararamdaman ko para i-justify yung pagkakamaling nagawa mo. Hindi lahat nabibigyan ng pangalawang pagkakataon kaya dapat nung unang beses pa lang na lumapit ako sa'yo, tinanggap mo na si Hunter. Nandito na ako ngayon. Handa na ako makipag-usap. Handa na akong humingi ng tawad kahit paulit-ulit. Gagawin ko yun. Basta pagbigyan mo lang ako na makita at makausap yung anak ko. Please, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Ikaw, maswerte ka kasi lagi mo siyang nakikita. Lagi mo siyang nakakasama. Kung nagkamali ako nung ipinagtabuyan kita, ikaw rin naman, di ba? Para sa'yo, malaking problema si Hunter dahil hindi siya matatanggap ng boyfriend mo. Tumigil ka! Hindi ka pa ba masaya na malaya ka na sa responsibilidad mo kay Hunter? Pwedeng-pwede ka nang magkaanak sa asawa mo kahit ilan pa yon, wala na akong pakialam. Hindi na kami magkakaanak ng asawa ko. Ha? Ano? Baog si Emily. Nakita ko kung gaano siya kalungkot nung nalaman niya na hindi niya ako kayang bigyan ng anak. Ah, ganon. Kaya ba nandito ka ngayon para kunin si Hunter? Tapos ano, kayo na yung tatay yung magulang niya? Swerte mo naman. Ako yung nagpalaki sa kanya kaya ako lang yung magiging nanay niya. Huwag ka nga magsalita na parang napaka-perpekto mong ina. Hindi ka rin naman proud na anak mo si Hunter, di ba? Kinailangan mo pa siyang ipakilala sa boyfriend mo bilang pamangkin mo. Kaya kung sa pagkakamali lang naman, halos patas lang tayo. Hindi mo rin pwedeng isumbat sa akin yung pagpapalaki mo sa kanya sa loob ng ilang taon. Kasi hindi mo naman sinabi sa akin na nagkaanak tayo nung buntis ka pa lang. Bakit? Kung sinabi ko ba sa'yo ng mas maaga, matatanggap mo siya? Siguro. Kita mo na, hindi ka sigurado. Hindi pa ako sigurado nun kasi hindi pa ako handang magkaanak. Pero ngayon na gustong gusto ko na, saka naman hindi pwede. Ang hirap, Jeneline. Siguro, karma ko na to sa mga kalokohan ko. Sa lahat ng nagawa ko. Lalo na sa inyo ni Hunter. Kaya I'm sorry. Sana mapatawad mo pa ako. Aalis na ako. Pasensya na kung ginulo pa kita rito. Sandali, Bakit?
Kung gusto mong makita si Hunter, sasabihan na lang kita kapag pwede na. Wala na siya rito. Anong ibig mong sabihin? Dinala ko muna siya sa bahay ng pinsan ko. Dito na kasi titira yung boyfriend ko kaya nilayo ko na muna siya. Pero bakit binabawalan mo ko na? Sinusubukan lang kita kung talagang sincere ka. Pero hayaan mo muna ako nakausapin si Hunter bago kayo magkita. At kung may papangako mo sa akin na hindi mo siya papabayaan, ibibigay ko siya sa'yo. Papa Dudut, hindi ko po inaasahan na sasabihin yon ni Jeneline. Akala ko kasi talaga ay wala na akong pag-asa na makita ang anak ko. Kinabukasan lang ay nakatanggap ako ng message mula sa kanya na nagsasabing pwede ko nang makita si Hunter. Bigla akong nakaramdam ng excitement, Papa Dudut. At noong tuluyan na nga kaming magkita ay parang lumukso ang puso ko nang masilayan ang mga ngiti ng batang hindi maipagkakailang anak ko nga. Sobrang saya ko ng mga sandaling yon, pero sa kabila ng sayang nararamdaman ko ay naroon din ang takot para sa magiging reaksyon ni Emily. Nagsinungaling ako kay Jeneline at sinabi ko sa kanya na nakapag-usap na kami ni Emily at tanggap na ng asawa ko si Hunter. Pero ang totoo ay saka pa lang namin yon pag-uusapan kapag nakuha at naisama ko na sa bahay ang anak ko. Inaasahan ko nang magagalit si Emily at ang malalapay baka makipaghiwalay siya sa akin. Pero nang makita niya si Hunter, parang agad silang nagkaroon ng espesyal na koneksyon sa isa't isa. Yon ang hindi ko inaasahan. Alam ko naman na mabuting tao si Emily, pero yung pagtanggap niya sa anak ko na bunga ng naging kalokohan ko noon, yon ang mas nagpatibay ng pagmamahal ko para sa kanya. Han, hindi ka ba talaga galit? Galit saan? Sa pagdadala ko rito kay Hunter. Anak ko siya sa ibang babae, kay Jeneline. O tapos? Han naman, mas gusto ko pang magalit ka sa akin kaysa ganyang ka sumagot. Sinasabi mo na hindi ka galit pero iba naman yung nararamdaman ko. Kailangan ko pa bang sabihing nasaktan ako? Sabi mo nga nagkaanak ka sa ibang babae, Von. Tapos anong gusto mo? Okay na okay lang sa akin yon? Na hindi na lang ako magrereklamo kasi hindi naman kita mabigyan ng anak, ganun ba? Han, hindi. Gusto ko lang marinig kung ano yung gusto mong sabihin. Kung magagalit ka sa akin, harapin ko naman eh. Hihingi ako ng tawad. Kailan mo pa alam na may anak ka sa ibang babae? Ilang buwan na rin mula nung nalaman ko. Aaminin ko, hindi ko tinanggap si Hunter nung una. Kakakasal lang natin noon at ayaw ko masira yung pagsasama natin ng dahil lang sa naging kalokohan ko noon. Ayoko magalit ka sa akin. At sa tingin mo hindi ako magagalit sa'yo ngayon kasi finally, natauhan ka na at magpapakaama ka na sa anak mo. I'm sorry. Sorry, Han. Hindi ko talaga alam na nagkaanak kami ni Jeneline. Hindi naman siya nagparamdam after nung may nangyari sa amin. Taon na yung lumipas bago niya sinabi na may anak kami. At kasal na tayo. Nakakatawa, no? Ang galing lang nung timing. Nalaman mo na hindi kita kayang bigyan ng anak. Tapos dumating sa buhay mo si Hunter. Napaka-perfect ng sitwasyon para sa iyo. But not for me, kasi nasasaktan ako. Hindi dahil may anak ka sa Jeneline na yun, kundi dahil yung kaisa-isang silbi ko bilang asawa. Wala rin naman pala. Failure na nga ako sa parents ko. Failure pa rin ako pagdating sa relasyon natin. Wala akong kwenta. Han, ano ka ba? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi ka failure. Blessing ka sa buhay ko. Sapat ka na sa akin. Bonus na nga lang na dumating pa sa atin si Hunter eh. Pamilya na tayo kaya wag mo nang isipin na wala kang silbi. Kasi sa totoo lang, sobrang lungkot ng buhay ko kung wala ka. Baka hanggang ngayon, magulo pa rin yung buhay ko kung hindi ikaw yung naging asawa ko. Ikaw pa rin naman yung umahis sa buhay mo. Desisyon mo pa rin yun. Pero malaki yung naging parte mo. Sorry, Han.
Hindi ko lang talaga maiwasan maging emosyonal. Kasi alam mo naman na gustong-gusto ko talaga maging mommy, di ba? Yung sa akin mismo galing. Pero wala eh. Hindi na mangyayari yon, kaya dapat tanggapin ko na lang na nakatadhana ako maging ina ng ibang bata. Paayaw-ayaw pa ako mag-ampon tayo, pero ang totoo, yun lang naman yung option na meron tayo eh. Kaya salamat kay Hunter. Kasi dumating siya sa buhay natin. Hindi man siya nanggaling sa akin pero dugot laman mo naman siya kaya masaya na rin ako. Salamat, Han. Hindi mo alam kung paano mo napagaan tong nararamdaman ko ngayon. Nakahinga ako ng maluwag. Akala ko magagalit ka sa akin ng sobra tapos papalayasin mo ako. Teka nga, yun ba yung gusto mong mangyari? Pwede ko namang gawin yun. Han, kahit palayasin mo ko, babalik at babalik pa rin ako rito. Wala akong ibang pupuntahan kundi ikaw lang. Tsaka kahit na anong mangyari, sa'yo lang ako uuwi. Papadudot tinanggap ni Emily si Hunter at itinuring na parang tunay niyang anak. Masaya kami na dumating siya sa buhay namin. Hindi man kami pinalad na magkaroon ng sarili naming anak. May isang makulit at malambing na bata naman na sumasalubong tuwing umuuwi kami. Noong nabalitaan ko na ikakasal na si Jeneline ay tinanong ko siya kung may balak pa siyang kunin si Hunter pero buo na raw ang desisyon niya. May balak na kasi siyang sumama sa boyfriend niya sa Australia at doon na siya titira. Iiwan na niya sa amin si Hunter at mas gusto niya na kami na ang maging magulang ng anak namin. Pumayag naman si Emily pero personal niyang kinausap si Jeneline para makasigurado na hindi na talaga babawiin sa amin ang bata. Nagkasundo naman kaming tatlo. Inasikaso naming lahat ng kailangan para maging legal ang pagkupkup namin kay Hunter bago pa man umalis si Jeneline. Sa ngayon, Papadudot ay nag-aaral na sa elementarya ang anak naming si Hunter. Hindi nagbago ang pakikitungo sa kanya ng asawa ko at itinuring talaga siya na parang tunay nitong anak. Masaya na ako sa naging takbo ng buhay ko, Papadudot. Mula sa pagiging playboy, ngayon ay isa na akong responsableng ama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat, Papadudot, at sa lahat po ng sumusuporta sa Barangay Love Stories. Gusto ko rin pong pasalamatan ng Barangay Alice dahil kung hindi po dahil sa programa ninyo ay hindi mapapakinggan dito ang kwento ko. Muli, thank you and God bless po sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Von. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Hindi lahat ng nakaraan ay nag-iiwan ng sugat na mahirap ng lunasan. Minsan nag-iiwan din po ito ng isang bagay na matagal mo nang inaasam at pupuno sa puwang ng iyong kasalukuyan. Ikaw, kabarangay, anong bahagi ng iyong nakaraan ang hindi mo pinagsisisihan? Dear Papadudot, mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon ng Barangay Love Stories. Ako po si Edmond, 40 years old na sa ngayon at isang government employee for 15 years. Hindi ko na lamang po babanggitin kung saang mismong opisina pero dito lamang din po ako sa Metro Manila. May asawa na po ako, tawagin niyo na lamang siya sa pangalang Shelo. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. 15 years na kaming kasal noong mangyari ang kwento naming dalawa. Nagkakilala kami noong high school. Graduating na ako noon pero second year pa lamang siya. Napansin niya ako noong medyo sumikat ako sa school namin. Nasa
varsity team kasi ako at hindi ako star player. Pero sa akin nagmula ang winning shot sa game namin, kung saan kami nakapasok sa semifinals. Yun din po ang unang beses na nakaabot ng semifinals ang school namin. 4th place naman kami pagdating sa finals. Medyo nalungkot ako sa parting yon ng journey namin pero masaya pa rin ako dahil historic din naman yon para sa amin, Papa Dudut. Nung mag-college kami ay niligawan ko si Shelo kahit magkahiwalay na kami ng school na pinapasukan. At sinagot naman niya ako. Matapos naming ikasal noon ay pareho kaming nag-take ng civil service exam. At naipasa rin namin yon, Papa Dudut. Pareho kaming natanggap sa trabahong gusto naming applyan. Hindi kami pareho ng opisina pero magkalapit lang naman kaya sabay kaming pumapasok at umuwi. Madalas din kaming sabay kumakain ng tanghalian, Papa Dudut. Pareho kaming maprinsipyo ni Shelo. Marami kaming usapan tungkol sa politika. Mahilig din kaming manood o makinig ng balita. Updated kami lagi sa mga national issue at kung ano-ano pang may kinalaman sa bansa, Papa Dudut. Siguro nga'y nakaka-boring para sa iba yung ginagawa namin pero sa ganoon parang kami namulat sa realidad ng buhay, Papa Dudut. Tingnan mo tong mga to, busina pa ng busina. Para namang may magagawa yung pag-iingay nila para umusad yung mga sasakyan dito sa kalsada. Sinabi mo pa. Ay, di na sila nasanay. Araw-araw naman may traffic. Ay, grabe, ang init. Mga ilang minuto pa at para na tayong siopaw dito. Kailan kaya masusolusyonan tong traffic na to? Parang malabo pa sa sabaw ng sinaing ah. Hayaan mo, tatakbo ako sa pagkapangulo sa susunod na eleksyon. Pangulo ba talaga gusto mo? O panggulo? Hoy, grabe ka ah. May isang boto na kaya ako. Galing sa'yo. Dagdag mo na yung sa akin para maging dalawa naman. Oh, ano naman mga plano mo pag nanalo ka? Pag ako nanalo, magkakaroon na ng cable car bilang public transportation. Parang narinig ko na yan ah. Magandang solusyon yan kahit nagbibiro ka lang. O siya, umidlip ka na muna. Paggising mo, nakausad na tayo ng 5 meters. Buti nga nagdala ako ng unan eh. Aba, di naman halatang prepared ka no? Sus, araw-araw ba naman ganito yung sitwasyon dito eh? O eto, medyo umuusad na. Buti naman at... Hoy! Magpapakamatay ka ba? Mahal, hayaan mo na. Hindi naman nasagi itong kotse natin eh. Kamote kasi yung nakamotor eh. Bigla-bigla na lang sumisingit. Kumalma ka nga. Sige nga, kung bababa ka at papatulan mo yon. Sa tingin mo anong mangyayari sa'yo? Dami kasing ganyan dito. Sa kagustuhan nilang makausad agad, hindi nila naiisip yung iba na pwede nilang mapirwisyo. Shh, tama na. Baka mamaya bigla ka na lang maging action star niyan. Kung malapit lang yun sa akin, kakaltukan ko yun eh. Ikaw talaga. Pabayaan mo na, nakalayo na nga oh. Tapos ikaw galit na galit ka pa rin dyan. Kahit magsisigaw ka pa, hindi ka na nun maririnig. Sa susunod na mangyari ulit yon, bababa na talaga ako para pagsabihan yung mga kamoting rider na kagaya niya. Kita mo naman di ba? Muntik na nating masagasaan. Tapos pag sila'y napahamak, tayo pa yung sisisihin. Teka lang ha, hindi ako yung kaaway mo kaya wag mo kong pagtaasan ng boses. Ay, pasensya ka na. Nakakabanas kasi. Di na naman tayo umuusad oh. Para tuloy tayong manok na nangingitlog dito. Ay, buti nga sana kung may itlog na darating eh. Kaso wala. Ay, naku mahal. Ano na naman ba yan? Wala. Wala nga ba talaga? Alam mo na naman siguro kung ano yung tinutukoy ko. Mahal naman. Sabi ko naman kasi sa'yo, magpa-test na tayo. Ayoko. Kundi naman tayo magkakaanak, pwede naman tayo mag-ampon, di ba? Ayoko mag-ampon. Napag-usapan na natin yan, di ba?
Di pa naman tayo sigurado na hindi ka na talaga magbubuntis. Kaya nga sabi ko magpa-test tayo. Pero ayaw mo naman. Paano natin malalaman Huwag kung... na nga lang natin pag-usapan. Sabi mo eh. Ganon lagi ang nangyayari kapag napag-uusapan namin ang tungkol sa pagkakaroon namin ng anak, Papa Dudut. Kahit gaano pa kasaya yung usapan kapag merong kahit isang salita na nagpapaalala tungkol doon ay nagbabago ang mood ni Shelo. Mula noong ikasal kami, Papa Dudut, ay wala na akong ibang hiniling kundi ang magkaanak kaming dalawa. Pero kahit na ilang beses na naming sinusubukan ay wala namang nangyayari. Hindi pa rin kami makabuo. Kahit na isang anak nga lang sana ay sobrang saya na namin. Gusto ko nang magpatingin sa doktor pero hindi ko yon magagawa kung ako lamang mag-isa. Kailangan kasi ay dalawa kami ni Shelo na magpa-test para malaman kung sino sa amin ang may problema. Pakiramdam kasi noon ng asawa ko ay siya yung may diferensya sa aming dalawa. Samantalang pakiramdam ko naman ay ako ang dahilan kung bakit hindi kami magkaanak. Nagkabeke kasi ako nung high school, Papa Dudut. Tingin ko ay hindi naman ako habang buhay na mababaog ng dahil lamang sa beke. Pero nag-isip na lamang ako na maaaring posibleng isa yon sa mga dahilan. Ang nakakalungkot doon, Papa Dudut, ay tama pala si Shelo. Nalaman ko yon nang may matanggap ako na liham sa opisina, Papa Dudut. Edmond, may liham para sa'yo. Nung isang araw pa nga to pero ngayon lang nadala rito. Liham ba yan galing sa palasyo? Pinatatawag na ba ako ng presidente? Nako, sana nga. Para magkaroon na ako ng kaibigang bigatin. Kaso parang hindi. Wala nga nakalagay kahit logo man lang. Ha? Saan naman kaya galing yan? Mas mabuti pa tingnan mo na lang pare. Eto. Oo nga no, walang nakalagay. Tsaka kung sa palasyo man to galing, hindi rin basta-basta iaabot yung liham. May cheque kayang kasama to? Nako, kung meron man yan, pabalato ha. Loko ka rin no? Bawal yun. Masisibak tayo rito. Eto na, bubuksan ko na. Pagmasdan mo akong mabuti tingnan mo yung reaksyon ko. Pag nakita mo akong lumuluha, ibig sabihin may masamang balita. Pag nakasimangot, may utang ako na kailangan ko ng bayaran. Tapos may malaki ng interes. Paano naman kung bigla ka na lang tumakbo palabas? Ibig sabihin nun may kayamanang ipinamana sa akin. At iiwan ko na kayong lahat. Wala na akong pakialam sa inyo. Nako pre, wag mo akong kakalimutan ha. Kahit ipadala mo na lang yung para sa akin. Teka pre, baka nakakaabala na ako sa'yo. Hindi, ayos lang pre. Di mo pa ba bubuksan yan? Parang kinakabahan ka. Baka naman mamaya parang kagayan dun sa mga teleserye. Yung may pinapadalang dokumento galing sa laboratorio. Ano na nga tawag dun? DNA results yon. Pero paano naman ako padadalhan nun? Di naman ako nagpa-DNA test. Aba malay mo, may naanakan ka pala sa mga babae mo nun. Babae talaga? Loyal ako sa asawa ko. Parang ang hirap nun paniwalaan Hoy, wag mo ako mabiro-biro ng ganyan pagkaharap ko asawa ko Parang Armalite pa naman yun pag nanermon sa akin. Pinapatulan mo ba? Sa ganung pagkakataon? Syempre hindi. Kapag mainit siya, pinalalamig ko. Sus, puro ka naman ganyan. Tagal ko nang naghihintay ng magiging inaanak sa inyo pero hanggang ngayon wala pa rin. Yun na nga pare. Di ko rin kasi alam kung sinong may problema sa amin ni Mrs. kung bakit di kami makabuo. Syempre ayoko namang sapilitan siyang isama sa klinik para magpatingin kaming dalawa. Kailangan ko rin siyang irespeto. Nako, mahirap yan O paano, bababa na rin ako. Baka masita na ako rito Balitaan mo na lang ako kung anong laman ng sobre. Baka kasi di ako makatulog. Sige, babalitaan kita. Siya, sige na. Baka masisanti ka pa. Papa Dudut, mahilig talaga akong makipagbiruan tuwing kinakabahan ako. At hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko yon ng mga oras na yon.
Unang kita ko pa lamang sa sobre parang may kakaiba na akong nararamdaman. Para bang meron yung ipinapahiwatig sa akin. Yun bang pakiramdam na hindi ko dapat baliwalain lamang? Mabuti na lamang at nandun si Onad para makipagbiruan sa akin, Papa Dudut. Kahit papaano ay nabawasan ang kaba ko. Yun nga rin ang dahilan kung bakit naging magkaibigan kaming dalawa. Pareho kaming palabiro. Matagal-tagal na rin kasi na naroon ako kaya maraming beses ko na siyang nakakakwentuhan. Hanggang sa maging magkaibigan na nga kami. Kaya naman tuwing may inihahatid siya sa opisina ay hindi namin mapigilang magkaroon ng mga sandaling kwentuhan. Tungkol naman sa sobre, wala pa rin po akong ideya kung ano ang laman noon. Nakatanggap na rin naman ako ng liham dati pero yung ang pangalan ko at pangalan lang ng opisina ang nakalagay. Ibig sabihin, nagbabaka sakali ang nagpapadala nung sulat na inabot ni Onad sa akin sa opisina. Alam nito ang pangalan ko at kung saang opisina ako nagtatrabaho. Pero hindi nito alam ang mismong floor o department. Mukhang sinadya lang na hanapin ako. At kung sino man ang nagpadala noon ay gustong makipag-ugnayan sa akin, Papa Dudut, pero hindi alam kung paano ako kukontakin. Kung ano man ang dahilan ay siguradong importante yon. Hindi ko pa rin nagawang buksan ng sobre kahit nakaalis na si Onad. At dahil nga kinakabahan ako ay pinagpaliban ko na muna at sinubukang mag-focus sa trabaho. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, Papa Dudut, ay saka ko lamang naisipang buksan ang loob ng sobre at basahin ang nilalaman nito. Bagay na nagpabago sa isip ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, wala naman akong maalala na naging kaaway ko. Bukod sa ilang mga tao na nakakasalamuha ko araw-araw sa highway, sa tindahan, sa pila ng jeep o sa MRT ay wala naman akong nakakasagutan. Madalas pa rin kasi ako nagko-commute kahit na meron namang kaming sasakyan. Hanggat maaari kasi ayoko nang makadagdag pa sa traffic. Pero minsan ay hindi talaga naiiwasan na may nakakasagutan ako sa pila, sa loob ng jeep, lalo na doon sa mga ayaw mag-adjust para makaupo ng maayos ang iba. May mga pagkakataon din na may nakakasagutan ako na halimaw kung magmaneho at iba pang mga kamoting riders sa kalsada. Iniisip ko kasi noon na kahit sa maliliit na bagay lamang yon, ay maipakita ko na kaya ko ring gumawa ng kaunting pagbabago sa mga nangyayari sa paligid. Dahil sa simpleng pagtatama ko sa iba at hindi ko pag-tolerate sa paglabag nila sa batas o sa karapatan ng ibang tao, pakiramdam ko ay ang tapang-tapang ko. Pero sa liham na natanggap ko ay naramdaman ko yung pagiging ipokrito ko. Doon ko lang naisip na isa rin pala ako sa mga taong kinakainisan ko. Yung parang ang buti-buti kong tao pero hindi ko alam na may nagawa pala akong malaking pagkakamali sa buhay ko nang hindi ko namamalayan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang mabuksan ko ang sobre at malaman kung kanino yon galing, Papa Dudut. Uy pre, ba't nandito ka sa parking? Di mo naman dala yung kotse mo ah. Nagpapahangin lang ako. Nako, mukhang di mo sinabayan mananghalian yung misis mo ah. Away kayo niyan mamaya. Nagpaalam naman ako. Tsaka may mga kasabay naman siya kumain. Ah, nagpaalam naman pala. Nga pala pre, nabuksan mo na ba yung sobre? Anong balita? Tingnan mo to, napaka-chismoso. Nagtatanong lang naman. Masyado ka kasing seryoso tapos medyo namumutla ka oh. Ha? Pinagpapawisan ka pa nga eh. Naku pre, umamin ka. Nag-LBM ka ano? Hindi, medyo sumasakit lang yung tiyan ko. Pero di naman ako nadudumi. Sus, kaya naman pala eh. Mahirap yan.
Di ka na rin makakakain yan, pre. Alam na ba ng misis mo? Hindi eh. Di ko na sinabi. Ano bang maitutulong ko? Kung gusto mo, kukunan kita ng gamot. Hindi na. Okay na ako rito. Ako na lang kukuha mamaya kapag di pa rin nawawala yung pananakit ng tiyan ko. Papahangin lang muna ako rito. Ganun ba? Ikaw bahala. Buti na lang malilim dito sa pwesto mo. Teka, bakit dala mo yung sobre? Ito? Nadala ko lang pre. Nakakatawa nga eh. Cellphone ko dapat yung kukunin ko. Pero tong sobre pa yung nadala ko. Sa bagay, ganyan din ako minsan pag nagmamadali. Mali yung nakukuha ko. Sigurado ka bang di ka kakain? Oo. Kakain na lang ako mamaya pag talagang ginutom na. Nga pala pare, may naitanong sa akin yung misis mo. Di ko lang maalala kung kahapon ba o nung isang araw. Ano yun? Tinanong niya kung nang bababae ka raw. Ha? Bakit naman niya naitanong yun? Biro lang. Ito naman masyado ka kasing seryoso. Pero sakali mang tanungin niya nga ako, wala naman akong pangit na isasagot. Ikaw kaya yung pinaka-faithful na lalaking kilala ko. Ako kasi, kahit mukha akong libag na tinubuan ng muka, kabilaan din yung chicks. Ikaw nga lang yata sa office yung walang babae. Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. May gagawin ka pa ba dito? Babalik na ako sa office. Wala na, sinamahan nga lang kita dito eh. Salamat Sige, balik na ako sa trabaho. Teka sandali, di mo pa rin ba nabubuksan yung sobre? Hindi pa. Mamaya na lang siguro pagbalik ko sa opisina. Bubuksan ko na nga sana kanina. Pero umaalburuto naman tiyan ko kaya nakalimutan ko na rin. Ganun ba? Sayang, di gumana pagiging tsismoso ko ngayon. Buti inamin mo ng tsismoso ka. Talo mo pa yung mga babae sa office eh. Medyo na-excite lang talaga ako sa laman ng sobre na yan. Masyadong misteryoso eh. Di naman siguro ganun ka-importante yung laman nito. Sinilip ko lang kanina pero di ko pa talaga nababasa. Hindi naman pera yung nakalagay sa loob. O siya, sige. Kwentuhan mo na lang ako sa susunod tungkol dyan. Sige ba? Pero balik na muna ako sa opisina. Sige pre, love you! Sira ulo! Papa Dudut, hindi ko na binasa ang liham doon sa tambayan ko sa parking area. Sa kantin ko na sana balak buksan yon pero natakot ako na baka may makakita na naman sa akin at magtanong pa tungkol doon. Nang makaalis ako roon ay tinago ko kaagad sa bulsa ko ang dala kong sobre. Bandang hapon na nang nagkunwari akong masakit pa rin ang tiyan. Itinuloy ko na lamang ang pagbabasa doon sa CR naming mga lalaki. Nagkulong ako sa cubicle ng ilang minuto, Papa Dudut. Yung hinala ko noon ay sinagot ng hawak kong liham ng mga sandaling yon. Galing sa babaeng nakilala ko noon ang liham na yon. Si Camille. Nakasa doon ang impormasyon na nagkaanak kami. 13 years old na raw ang bata at babae ang anak namin. Flight attendant noon si Camille sa eroplanong sinakyan ko papunta ng Cebu. May mga kailangan akong asikasuhin noon para sa trabaho kaya ako napabiyahe. Nagkakilala kami ni Camille sa flight at nagkausap. Parang sobrang instant ng attraction namin sa isa't isa na tila nagpatangay na lamang kaming dalawa sa agos at bahala na kung saan kami dalhin. Dahil ang bilis ng mga pangyayari. Marami kaming mga bagay na hindi na itanong sa isa't isa. Ang mahalaga lang noong mga panahong yon ay magkasama kaming dalawa. Ang tanging bagay na sigurado ako matapos kong mabasa ang sulat na naman ng sobre ay ang katotohanang hindi ako baog. Ang katotohanang may anak kami ni Camille. Kahit na hindi ko pa nakikita ang bata ay naramdaman ko noon na nagsasabi po ito ng totoo, Papa Dudut. Ramdam ko na may anak na nga ako. Pero ang hindi ko alam at hindi ko sigurado ay kung paano mag-react ang asawa kong si Shelo kapag nalaman na niya ang katotohanan. Kaya naman pinalipas ko muna ang isang araw bago ko yon sinabi sa kanya, Papa Dudut.
Mahal, may conference kami next month tungkol sa budget at reorganization. Pati na rin yung tungkol sa bagong batas na… Huy! Naririnig mo ba ako? Ha? Ano yun? Okay ka lang ba? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Ang dami ko nang nakakain pero ikaw di mo pa nagagalaw yung nasa plato mo. May problema ba? Wala. Mahal, sabihin mo na kasi sa akin. Tungkol ba yan dun sa nabalita kanina na politikong inambush? Kilala mo yung assistant nun, di ba? Oo. Kilala ko. Grabe, no? Ang hirap din talaga maging politiko. Tipong paglalabas sila ay parang nakabaon na yung isang paa nila sa hukay. Sobrang delikado. Shelo, may anak ako. Ano? Anong sinabi mo? May anak ako. 13 anyos na siya. Ano? Teka, paano nangyari yun? Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo. Kahapon ko lang kasi nalaman eh. Kaya ba bigla na lang sumama yung pakiramdam mo nung lunchtime natin kahapon? Dahil ba dyan sa nalaman mo? Oo. May natanggap kasi akong liham eh. At naniwala ka na agad? Bakit? May kasama bang DNA result yung natanggap mong liham para masigurong anak mo nga yung bata? Hindi na kailangan ng DNA test. Nararamdaman ko na anak ko yung bata. Sino ba yung sumulat sa'yo? Si Camille. Yung nanay mismo ng bata. Detalyado yung nasa sulat kaya nakakasiguro ako na anak ko nga yung bata. Talagang di ka man lang nag-alangan na sabihin yan sa akin? Ayoko magsinungaling sa'yo kaya sinabi ko na agad. Ayaw mong magsinungaling? Eh anong tawag mo sa ginawa mo, ha? Ilang taon na yung lumipas, Edmond? 15 years na tayong kasal. At kung 13 anyos na yung bata, nabuo siya nung kasal na tayo. I'm sorry. Hindi ko naman alam na… Baka gusto mo ring sabihin na hindi mo sinasadya. Sige na, huwag ka nang mahiya. Gano'n naman yung katwiran yung mga lalaki kapag nahuhuli kayo sa kalokohan nyo, di ba? Mahal, please. Inaamin ko naman na nagkamali ako. Please, patawarin mo naman ako. Grabe ka! 2 years pa lang tayong kasal noon pero parang nagsawa ka na kagad sa akin. Mahal, please. Gusto ko lang naman magkaanak. Anak? Meron na nga, di ba? Dapat magsaya ka. Sa'yo ko gustong magkaanak. Eh paano nga? Kung nagkaanak ka na sa ibang babae, ibig sabihin nun ako yung may problema sa ating dalawa, di ba? Ako yung baog, kaya tayo hindi magkaanak. Congrats ha, may anak ka na. Hindi mo na ako kailangan. Papa Dudut, marami pa ang mga masasakit na salitang narinig ko mula kay Shelo. Kesyo parang kung sino raw akong magaling, kung mamuna sa ibang tao kapag nagkakamali samantalang masahol naman ako sa mga taong yon. Tinanggap ko lahat ng yon dahil alam kong nasaktan ko siya sa mga nangyari. Nakabuntis ako habang kasal na kaming dalawa. Gustuhin ko mang magsisi ay huli na rin naman ang lahat, Papa Dudut. Isa pa ay malaki na rin naman yung bata noong malaman ko. Hindi na ako ulit kinausap ni Shelo pagkatapos ng pag-uusap naming yon. Naintindihan ko naman siya dahil bukod sa malaki ang naging kasalanan ko sa kanya, dinaramdam niya rin yung nalaman niya na sa aming dalawa, siya talaga ang may problema kaya hindi kami makabuo. Gusto ko siyang yakapin at damayan pero hindi ko yon magagawa dahil sa galit niya sa akin ng mga panahong yon. Hindi na kami nagsasabay papunta ng trabaho o kahit sa pag-uwi. Magkasama pa rin kami sa bahay pero itinuring na niya ako na parang isang estranghero. Pagkatapos ng 1 linggo ay umalis siya sa bahay namin at nagpunta sa bahay ng kapatid niya. Sa Maynila pa rin naman yung bahay pero nahihiya lang ako na puntahan siya. Hindi ko pa sana malalaman na nandun muna nagpapalipas si Shelo sa kapatid niya kung hindi pa naikwento sa akin ng mga katrabaho niya nung minsang mapasyal sila sa opisina namin para may mga ipapirma. Sinubukan kong tawagan si Shelo sa opisina niya para kausapin siya pero tuwing tatawagan ko siya ay hindi niya sinasagot ang tawag ko. Dahil doon ay bigla akong naduduwag. Nauna ko na kasi siyang sinubukang tawagan sa cellphone niya at tinext na rin pero mukhang nagpalit na siya ng SIM card na ginagamit.
Kung yun po ang pagbabasehan, Papa Dudut, ay mukhang ayaw na talaga ni Shelo na magkaroon pa kami ng ugnayan. Mukhang ayaw ni Shelo na magkausap kaming mag-asawa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa laki ng kasalanang nagawa ko, kinailangan ko noon ng mahabang panahon para maayos ang lahat. Hindi lang kasi si Shelo ang nasaktan, kundi pati na rin ang mismong ina ng anak ko. Hindi ko alam na nabuntis siya at sa mahabang panahon ay pinalaki niya ng mag-isa ang anak namin. Margaret daw ang pangalan ng anak namin at Marga naman ang palayaw nito. Matapos kong mabasa ang sulat ni Camille, sumulat agad ako pabalik sa kanya. Since wala akong alam na impormasyon tungkol sa kanya ay ginamit ko na lamang yung address sa sulat na natanggap ko. Sinabi ko sa kanya sa sulat na hindi ko pa alam kung ano ang gagawin ko noong nalaman ko ang tungkol kay Margaret. Humingi na rin ako ng tawad sa kanilang mag-ina sa mga nagawa ko sa kanila. Nang time na yon ay hindi ko pa nasasabi kay Shelo ang tungkol sa bata at tungkol sa liham na natanggap ko. Kahit na sinagot ko na yung sulat ni Camille at humingi na ng tawad sa kanya, ay hindi ko pa rin ibinigay ang cellphone number ko. Hindi ko kasi alam kung ano at kung papaano makikipag-usap sakaling tumawag si Camille tapos ay tiyempong nandun sa bahay si Shelo. Sumagot naman si Camille matapos ang ilang linggo at nalaman ko ang totoong dahilan kung bakit niya ipinapaalam ang tungkol kay Margaret. At hindi ko yon inaasahan. Gulong-gulo na ako noon at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kaya naman minabuti ko na lamang humanap ng makakausap tungkol doon. Pakiramdam ko kasi noon, Papa Dudut, ay mababaliw na ako sa kakaisip kung wala pa akong mapagsasabihan ng problema ko. Kaya isang tanghali nagkaroon kami ng pagkakataon ng kaibigan kong si Onad na mapag-usapan sa kantinang opisina namin ang aking mga pinagdadaanan. Ano ka mo? 13 anyos na yung anak mo? Oo, dalagita na. Eh yung nanay nung bata, wala na bang pamilya o ibang malapit na kamag-anak? Sabi niya kasi yung ate at nanay niya lang yung malapit sa kanya. Kaso pareho na rin wala eh. Paanong wala? Namatay na pareho? Oo, kaya silang dalawa na lang ng anak kong magkasama. Eh teka nga, paano kayo nagkaanak kung di naman pala kayo masyadong nagkakilala noon? Alangan namang dun mo siya binuntis sa eroplano. Tol naman oh, napakahina mo rin eh no? Siyempre pagkababa namin ng eroplano, nagkita pa kami nun. Nagkayayaan mag-inuman tapos alam mo na. Sus, kaya naman pala eh. Guilty ka nga pala talaga sa kasalanan mo sa asawa mo. Alam ko naman yun. Humingi na nga ako ng tawad eh. Pero mukhang mahihirapan siyang ibigay yun sa akin. Kung ako rin naman yung asawa mo, ganun din ako. Pero alam mo pare, kung ako sa'yo, wag mo siyang susukuan. Yun naman talagang plano ko. Problema ko lang ngayon kung paano ko sasabihin sa kanya na gusto ni Camille na patirihin na sa bahay namin si Margaret. Gusto niya na ampunin namin yung bata. Bakit aampunin? Eh anak mo naman yun. Para magkaroon pa rin ng buong pamilya si Margaret. May sakit si Camille. Stage 4 na yung breast cancer niya. Eh yun din yung ikinamatay ng nanay at kapatid niya. Nako, delikado yun ah. Paano kung mangyari din yun sa Huwag anak? naman ganyan pare. Sorry. Pero kailangan pa rin yan malaman ng asawa mo. Kaso, di naman sa tinatakot kita ha. Pero mas malala yung galit na matatanggap mo nun. Baka mapatayin na ako nun pag sinabi kong sa bahay natitira si Margaret. Kahit naman magkahiwalay kami ngayon ng inuuwian, kasal pa rin kami. At yung bahay na yon, conjugal property naming mag-asawa. Eto pare ha. Di ba sa buong pagsasama nyo naman ng asawa mo walang pagkakataon na ng babae ka. Bukod dun sa nanay ng anak mo syempre. Wala talaga. Kaya nga akala ko noon napakabuti kong asawa kay Shelo. Tapos malalaman ko na nagkaanak pala ako. Ay, sa totoo nga lang, sa kanilang tatlo ko may kasalanan. Kaya mabigat to para sa akin.
Ayoko may masaktan, pero imposibleng mangyari yun. Tingin ko naman mapapatawad ka pa ng asawa mo. Malay mo, kapag nakita niya si Margaret, biglang lumambot yung puso niya. Tapos pumayag siya na siya na rin yung magiging ina ng bata. Ewan ko pare, pero gusto ko talaga na magkaayos kami. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Kahit hindi niya ako mabigyan ng anak, hindi ko siya ipagpapalit sa ibang babae. Kung ganon, mas mabuting harapin mo na lang yung galit niya. Maniwala ka pare, huhupa rin yung galit nun sa'yo. Mahal ka rin naman ng asawa mo. Tsaka yung pagkakamali mo na yun noon, hindi mo naman alam na nagbunga, di ba? Tapos hindi mo na rin naman inulit. Galit lang ngayon si Shelo. Salamat pare ah. Gagawin ko yan. Di ako titigil hanggat di kami nagkakaayos ng asawa ko. Maayos ko rin ang pamilya ko. Papadudot na pagtanto ko noon na tama si Onad. Kailangan kong harapin ang galit ni Shelo hindi lang para maisalba ang pagsasama naming dalawa, kundi para na rin sa anak kong si Margaret. Pero bago ko kausapin ang asawa ko ay nagpasya muna akong pumunta ng Cebu. Hindi naman kami magkasama sa isang bahay ng mga panahon na yon, kaya naisip ko na hindi niya rin naman ako hahanapin kung sakasakali. Kaya naman sinamantala ko na lamang ang pagkakataon at nag-book ako ng flight para kitain sina Camille. Alam ko naman ang address ni Camille dahil binigay niya yon at doon pa lamang sa unang liham na pinadala niya ay nalaman ko na. Sa ikalawang liham naman niya ay may kasama ng picture ni Margaret. Kamukhang kamukha niya ito pero hindi rin maitatanggi na hawig ko rin ng bata Papa Dudut. Pareho rin kami na itim ang buhok. Nung unang kita ko sa picture ay may naramdaman kaagad ako na tinatawag nilang lukso ng dugo. Kaya kahit na hindi pa DNA test, ay alam ko na anak ko nga ang mga batang yon. Nang magkita kami ni Camille ay hindi ko akalain na gano'n na kalala ang kondisyon niya. Ganun pala kapag stage 4 na yung cancer. Payat na siya at hindi na tulad noong huling beses kaming nagkita. Medyo hirap na siyang magsalita pero malakas pa rin naman ang boses niya. Napag-usapan namin ni Margaret at ang asawa kong si Shelo. Kahit na wala pa akong sinasabi noon ay alam na niya na hindi tanggap ng asawa kong si Margaret. Pero sa huli ay naging maayos din naman ang naging pag-uusap namin. Nininaw niya na wala siyang balak na manira ng relasyon at ang tanging gusto niya lamang ay may mapag-iwanan sa anak namin, Papa Dudut. Nung una akala ko ay pareho kami na halos walang alam sa isa't isa, pero hindi pala. Nagulat na lamang ako na marami palang natatandaan si Camille tungkol sa akin base sa mga napag-usapan namin. Tulad na lamang ng kung saan ako nagtatrabaho. Naitanong ko kasi kay Camille kung bakit sulat ang naisip niyang ipadala sa akin kesa hanapin ako sa social media. Ang sabi niya ayaw niya raw makagulo kung sakali. Alam niyang may asawa ako at ayaw niya na maghinala ito at pagmulan pa ng away namin kapag nagkataon. Kaya naman sulat ang naisip niyang ipadala na naka-address sa akin sa trabaho para hindi masyadong bulgar at para official business at work related ang datingan. Hindi niya rin daw intensyon na makasira ng pagsasama. Medyo gipit lang siya sa oras dahil sa kondisyon niya at labis siyang nag-aalala sa magiging kalagayan ng anak namin kung sakaling dumating ang araw na pumanaw na siya, Papa Dudut. Ano pare? Kumusta yung naging pag-uusap nyo nung Camille? Okay naman pero siya yung di okay pare. Cancer ba naman Magtaka ka kung madatnan mo siya na walang pagbabago yung itsura. Konti na lang mga buhok niya kasi unti-unti na siya nakakalbo. Wala na rin siyang gana kumain. Parang ako nga yung nahihirapan sa kalagayan niya May taning na yung buhay niya, di ba? Oo, konting panahon na lang daw natitira sa kanya. Nakukonsensya nga ako pare Ang laki ng nagawa kong kasalanan sa kanila. Nakita ko yung anak ko, ang ganda niya.
Kahit papano naman may nakuha rin siya sa akin. Nung nakita ko siya, naisip ko talaga kung gaano ako kawalang kwentang ama. Sana nga nagkaroon pa kami ng mas mahabang oras para makapagkwentuhan man lang. Kaso kailangan ko rin bumalik agad dito para sa trabaho ko. Teka lang pare ha. Di naman sa pinag-iisipan ko pa ng masama yung Camille pero paano raw siya nakasiguro na ikaw nga yung tatay ng bata? Marami siyang nakarelasyon. Yung iba nga fling niya lang talaga eh. Pero ako lang yung Pinoy na nakasama niya. Kaya nung ipinanganak niya si Margaret at nakita kung sino yung kamukha ng bata, di na siya nagduda. May pagkapilya pala yun no? Kaya naman pala nabuo si Margaret. Pero bilib din ako sa kanya ha. Kinaya niya magpalaki ng bata na siya lang mag-isa. Tsaka nanahimik talaga siya kahit may pagkakataon siya na sirain kayo ni Cielo. Kaso nga lang, wala na siyang mapagpipilian ngayon. Wala nang maiiwan para sa bata eh. Ay, kaya nga eh. Pero alam mo naman na kahit sabihin ko yan sa asawa ko, hindi ko pa rin siya makukumbinsi sa gustong mangyari ni Camille. Konti na lang yung panahon na titira pare. Paano kung mawala na si Camille? Kawawa naman yung anak mo kung walang mapag-iiwanan. Babalik ako ron pagkatapos namin mag-usap ng asawa ko. Paano kung di pa rin pumayag si Cielo? Ewan ko pare, parang mababaliw na ako sa kaiisip kung anong gagawin ko. Ayokong mamili sa kanila. Kailangan ako ni Margaret bilang ama. At kailangan ka rin ng asawa mo. Grabe, ang hirap niyan pare. Buti na lang, wala akong problemang ganyan kahit marami na akong anak. Igagaya mo naman ako sa'yo, puro panganay mga anak mo. Kahit puro sila panganay, wala naman ako naging problema sa mga nanay nila. Di naman sila nanghihingi ng suporta. Tsaka may mga karelasyon na rin kasi sila ngayon. Buti ka pa. Samantalang ako, di ko alam kung paano ko malalampasan tong problema kong to. Isa lang talaga yung nakikita kong solusyon dyan pare. Sikapin mo na magkaayos kayo ni Cielo. Suyuin mo. Mahal ka nun. Hindi yun makakatiis pag nakita niyang wala kang balak sumuko. Ay, susubukan ko pare. Papadudot maganda at mabait na bata ang anak ko. Magaan kaagad ang loob ko sa kanya at ganoon din siya sa akin kaya hindi naging mahirap para sa akin na tanggapin siya bilang anak. Si Cielo na lamang ang inaalala ko. Gusto mang magampo ng asawa ko pero hindi ko sigurado kung masisikmura niyang kupkupin ang batang para sa kanya ay bunga ng pagkakamali ko noon. Gustong gusto ko nang magkaroon ng pamilya. Mali lang yung naging pagkakataon. Ang malaking tanong pa ngayon ay kung magkakaayos pa kami ng asawa kong si Cielo kung sakaling kukunin ko ang anak ko. Pareho silang mahalaga sa akin. Yung sinabi ni Onad na suyuin ko si Cielo, yun din mismo ang sinabi sa akin ni Camille noong huli kaming magkausap. Pagkatapos ng ilang araw pagkabalik ko ng Maynila galing Cebu ay na ospital muli si Camille at doon na siya binawian ng buhay. Hindi pa ako nakakabalik doon matapos ang libing papadudot. Kailangan ko nang makapunta roon para kay Margaret. Ang anak ko mismo ang nagbalita sa akin na wala na ang nanay niya. Nabanggit niya rin sa akin na tinulungan nila ng best friend ng nanay niya sa lahat ng mga kailangang asikasuhin. Sa ngayon daw ay nakikituloy siya pansamantala sa bahay ng best friend ng nanay niya kasama ang pamilya nito. Kailangan na talaga ako ng anak ko doon. Bago po matapos itong liham ko sa inyo ay gusto ko rin po sanang humingi ng payo sa mga nakikinig ngayon kung ano nga ba ang pwede kong gawin para mapatawad na ako ni Cielo. Gulong-gulo na po kasi ang isipan ko kaya sana kahit papaano'y matulungan ninyo ako. Hanggang dito na lamang po muna ang kwento ko at maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ibinigay ng Barangay Love Stories at ng Barangay LS para mapakinggan dito ang kwento ko. Sana po ay marami po ang natutunan ng ating mga kapuso na huwag magkakamali. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Edmond. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1